Hello mga kababayan, magandang hapon po sa inyo dyan. Tapos yung oras po dito sa amin ay 2:00 na po ng hapon. Kung nasan man kayo dyan ay magandang hapon po sa inyong lahat or magandang umaga. So nandito ako ngayon sa may tindahan. Tapos si mama ay papakulayan ko ng buhok dahil ang puti na ng buhok niya. So, matagal na kasi nagre-request yung mama ko na kulayan ko daw yung buhok niya dahil sobrang puti na. So, matagal-tagal na kasi hindi nakulayan ng itim yung buhok niya kaya ngayon ko gagawin. So, panoorin niyo po mga kababayan. No? Kaya kata. Ngayon mga kababayan, papagandahin natin si mama. Ngayon, gagamit tayo ng gloves. So, may gloves ako mga kababayan dahil nagpapaanak ako ng baboy. Kaya, lagi akong merong ganitong gamit. Kasi pag nanganak yung alaga naming baboy, ito yung ginagamit. Marami to. Salamat pala sa nag-sponsor ng gloves sa akin. Galing to kay Ate Remy. Magandang araw dyan sa iyo. So, papagandahin ko lang si mama. Yung pinakamamahal mo na si mama. Si Ate Remy, shout out sa iyo. Napakaingay po ng mga motor mga kababayan. No? So, halos hindi na marinig yung mga yung malapit lang kasi kami dito sa highway. So, ano pa hinihintay natin, mother? Unsay masulti ni mo, ma? Ito. Si mama talaga mga kababayan, hindi talaga siya marunong mag-Bisaya. Sabi niya, ano daw? Ano kaya yung sinasabi niya? Sabi ni mama. Ano daw yung mga sinasabi ko? So, mag-start na tayo. Ayan. Parang mas maganda yata kapag brush yung ginamit, toothbrush. Try muna natin. Pinoy yung kulot ni mother. Kano siya baras. Brush. Toothbrush. Kuha muna ako ng toothbrush kasi hindi to pwede. Maganda yung buhok ni mama mga kababayan. Kulot siya pero ang lambot niya suklayin. Mas matigas pa yung buhok ko. So mga kababayan, may dala na akong toothbrush. So mag-start na tayo. Si mama pala mga kababayan ay 74 years old na po. So tapos siya po yung nakakatandang kapatid po ng mama ni Piking Bombay. So mas matanda po si mama. Tapos kami naman ay 11 po kaming magkakapatid. Tapos hindi yata nauso yung dati yung family planning nung panahon pa nila mama. Basta kahit mahirap ka po ay anak ka lang ng anak. So wala pong control. Tapos ang masaklap po doon mga kababayan sa 11 po namin magkakapatid ay hindi po pinalad yung iba na mabuhay dahil
Sa ngayon, 3 na lang po kaming natira sa magkakapatid. Tapos ako po yung bunso. Tapos si mama naman ay nasa akin po nakatira si mama ngayon. Kasi matanda na si mama, ako po yung nag-alaga sa kanya. Tapos kapag pupunta po yung ate ko doon sa bahay, bibisita kay mama. So kahit wala silang binibigay, kaya ko naman alagaan si mama dahil yun po yung napag-usapan namin. So kasi yung ate ko kasi mga kababayan ay siyam yung anak niya, tapos yung isa po ay 4. Kaya ganun po yung nangyari. Ako po yung kumupkop kay mama dahil ayoko rin naman na mawala si mama sa akin. Ayokong mapunta siya doon sa atik ko. Kasi kapag pumunta si mama doon sa atik ko, kapag isang araw na siya hindi umuwi doon sa bahay, sinusundo ko na talaga si mama dahil wala kaming kasama sa bahay. Tapos yung papa ko pala mga kababayan ay matagal na po siyang namatay. 2006 pa po yun na nag-aaral pa ako noon ng high school. Kaya yun, nung pagkamatay ni papa ay sobrang hirap po talaga ng buhay namin. Si mama lang po yung inaasahan namin na bubuhay sa amin. So sa awa ng ating Panginoon, so ayan, nakasurvive po kami. So napakabait po talaga ng mama ko kahit po ay ano siya dati na byuda. Hindi na talaga siya nag-asawa dahil iniisip po niya yung kapakanan po namin. Tapos ngayon po mga kababayan ay kasama ko na si mama sa bahay. Siya po yung nagbabantay ng tindahan kapag wala po ako kasi kadalasan po talaga wala ako doon sa bahay kasi busy po ako. Tapos magpapakain ako ng mga alagang baboy tsaka pupunta ako doon sa sakahan namin. Kaya si mama lang po talaga yung naiiwan doon sa bahay. Tapos si mama po ay ano po siya, masipag po siya dati sa pagsasaka. Tapos kaya lang hindi ko na siya pinapabalik doon sa sakahan dahil meron na siyang sakit ngayon na yung high blood. Meron siyang high blood, tapos inatake siya ng isang beses, tapos doon siya natulog doon sa sakahan namin doon sa kubo. Kaya nung may tumawag sa akin ng madaling araw ay pinakuha ko po siya doon sa sakahan. Tapos simula noon hindi ko na siya pinapunta doon sa sakahan, baka maulit pa yun. So kawawa naman. Hello mga kababayan, na straight na ang buhok ko ng aking walaong. Ako magpipiliwan. Akala ni ko ba iniriban ko si mama. Yung buhok po ni mama mga kababayan ay sobrang pino po yung pagkakulot niya. Tapos yung buhok ko naman ganito po siya dati, ganyan. So kulot din po siya pero mahaba lang po yung pagkakulot ng buhok ko. Kaya lang niriban ko po siya dahil para maiba naman, makaranas naman tayo ng buhok na straight. So ayan po mga kababayan, no? So maraming salamat po sa panonood niyo po sa video namin ng aking mama. So sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood po sa amin. At maraming salamat po sa pag-support niyo po sa amin sa channel po namin ni Nanay Lorna at saka si Onyot at saka syempre sa akin po.
tingnan niyo po mga kababayan, no? Hindi po siya totally black kasi yung ginamit ko ay coffee. Parang coffee. Coffee yung color. Tingnan niya. Ayan si Mother. Sino mas maganda sa amin? Oh, maganda naman. Nipon. Lagi ko lang overkan. So, tingnan niyo mga kababayan, ito po yung hindi pa nalagyan ng kulay kanina, no? So, sobrang puti po talaga ng buhok ni Mama. Halos lahat maputi na. Tapos, ito naman yung may kulay na mga kababayan, no? Ang ganda na tignan. So, bumagay po sa mukha ni Mama. Medyo brown. Ito na po yung buhok ni Mother. So, yun po mga kababayan, no? Natapos ko na po yung pagkulay ko ng buhok kay Mama. So, so hindi po siya gaano na mga kababayan dahil sobrang puti na po ng buhok ni Mama. Tapos, konti lang po yung, kulang po yung yung pangtingna niya sa buhok. So, sana po ay nagustuhan niyo po yung video namin mga kababayan. So, maraming salamat po sa panonood niyo po sa video namin. So, wala pala si Nanay Lorna mga kababayan, no? Kasi meron silang pinuntahan. Tapos, may pinuntahan siya na niya, yung apo niya mga kababayan dahil kukunin niya. Kasi wala nang wala nang mama, kaya wala po siya ngayon dito sa amin. Wala siya dito sa sa lugar namin. So, abangan po natin yung iba pang mga vlog ni Nanay Lorna mga kababayan, no? Maraming salamat po sa pag-support niyo po sa kanya, sa kanyang vlog at syempre sa amin din po at saka ni Unyot. So, hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat dyan.